Hello, what's up guys? Ang magandang gabi sa inyong lahat at before tayo tuluyang matulog, sagutin muna natin itong isang katanungan galing kay Ma'am Freelyn Miranda. Sabi niya, Doc, good PM. Tanong ko lang po una, nag-reheat po yung inahin ko. Pagdating ng 11 days, may lumabas sa ari niya, puti. Ayan. So, first and foremost, ma'am, tipid-tipirin po muna natin yung paggamit ng period para hindi pa putol-putol yung pagbasa ng tanong. Okay? Joke lang. Ayan, so sabi niya may lumalabas na kulay puti sa ari after ng mag-reheat. So, possibly nag-reheat tapos ini-ay nila and then may lumalabas na something, kulay puti. Okay, so ang mga possibility dyan guys, maaaring merong existing infection yung baboy, nag-reheat. So, hindun pa rin yung infection niya. Kasi kahit may infection yan guys, pagka nag-cycle, tatayo at tatayo talaga siya. Magpapakita siya ng sign ng paglalandi. Okay, so ang gagawin natin, i-breed natin siya kasi in-heat nga. Pero andun pa rin yung infection. So, after ilang araw nun, minsan nga, after a day lang kinabukasan lang after AI, may lumalabas na tulad itong picture na yan guys. Ito, hindi yan na-breed. Bagong wala yan. Tapos hindi ko na-breed kasi merong lumalabas nga na discharge. Nana yan guys. Okay? So, ibig sabihin meron niyang existing na infection. So, ngayon, pag na-breed natin yan, yung tsansa na hindi siya mabuntis, mataas. So, pag na-AI natin yan, maaaring kinabukasan meron na siyang discharge. Makikita nyo na yan. Kung hindi siya nagpakita before breeding time. After ma-AI, na-induce yan guys. Kasi nagpasok kayo ng fluid sa loob. Isang 100 ml yan halos, ilalabas niya din yung iba. So kinabukasan, meron na kayo makikitang discharge. Minsan naman, after ilang araw, 7 days, o kaya minsan 21 days, may lumalabas. Ayun. Minsan lumalala yan. Makikita nyo, yung lumalabas parang ang dami. So, minsan, pagka after AI naman, maaaring i-check nyo guys kung baka yung kulay puti na nakikita nyo ay galing lang dun sa in-inseminate natin na liquid. Okay? Kasi ilang piraso lang naman, sperm cells lang naman guys ang papasok dun. Yung vehicles, yung liquid na kasama nung similya, ilalabas din naman yun ng baboy. So pag lumabas yun sa puwerta, tumitigas yun, tapos minsan ang consistency niya ay parang malapit-lapit sa nana. Pero pag familiar kayo sa itsura ng nana, makikita nyo iba siya. Okay? So parang may pagka-transparent na creamy pero iba sa nana. Okay? Isa pa guys na pwede nating tingnan dyan kung yung baboy natin ay ini-AI natin pero wala naman talaga silang existing na infection, ay baka nagkaroon ng contamination during breeding or insemination mismo. Okay? So baka na-traumatize, masyadong agresibo yung technician or yung nag-insert ng catheter. So nasugat, kaka-infection yon. O maaari naman na madumi, hindi niya nilinis, may nakapasok na dumi. So pag nakapasok kasi yung bacteria along dun sa catheter, so may chance na yun ang magkukos ng pagkamatay ng mga similya. So infection na yun sa loob, ilalabas niya yun. Later on, meron siyang lalabas na nana. Another thing guys, yung madalas kong sinasabi na baka masyadong late stage na ng paglalandi yung insemination. Kasi during that time, mababa na yung defense mechanism ng katawan ng baboy. Kasi kapag nasa peak siya ng paglalandi, mataas din ang defense mechanism niya sa mga contamination at infection. So may kapasidad yung katawan ng baboy na labanan kung ano man yung bacteria or possible na contamination during peak ng landi. So pagka nasa late stage ka na guys, pababa na rin yon. So, kung doon ka nag-inseminate, ayun, kunting contamination, ayan, magpo-progress yan into infection. So, yun na yung makikita nyo. After ilang araw, siya na yung mga nagdi-discharge. Okay? So, kailangan, ang gawin natin, saktuhin natin dun sa pinaka-peak ng paglalandi. So, dapat, para maiwasan yan, kapag nanganak siya, dun pa lang sa farrowing, mabantayan at magamot ng maayos. Okay? So, kung late naman nangyari after AI na o after breeding na, dapat familiar kayo sa itsura ng nana
pag nana yan, automatic i-consider nyo guys na may infection yan. Gamutin nyo na. So, maglalandi yan, huwag nyo munang i-breed. Okay, gamutin nyo muna. So, tandaan nyo na ang cycle nyo na ay 21 days. Kung nag-inhit siya ngayon at may discharge, huwag nyo munang i-breed, maghintay kayo ng the next 21 days. Maglalandi yan. So, kung igagamot nyo siya for the next 5 to 7 days, may chance na the next time na mag-inhit sila, ayun, baka mabuntis na. Okay? So, kung hindi pa rin, paulit-ulit na, nakakadalawa, 3 ulit na, ibenta nyo na, ikal nyo na. Okay? So, sa mga ganyang klaseng kaso guys, ang pinaka magandang gamitin kasi pag may mga nana na ganyan, yung ano lang, mga basic antibiotic lang tayo. Penicillin, amoxicillin, ampicillin, mga ganyan. Okay? So, yan lang guys. Thank you for watching.